Taong 1983. Bagaman hindi natitinag ang pamumuno ni Pangulong Marcos, ay nariyan at patuloy ang pagbangon ng mga tumutuligsa sa kanyang pamumuno. Lumalakas na rin kasi ang posisyon sa mga panahong ito. Ayon pa nga sa mga historian, ang taong 1983 ay ang sinasabing the beginning of the end of Marcos era. Kasabay ng paghina ng ekonomiya ay ang pagdami rin ng mga social unrest sa bansa. Marami ang mga umaalma dahil sa kaliwatkaan ng korupsyon ng mga nasa kinauukulan. At kasabay din ng pagbangon ng napakaraming mga anti-government group ay ang paghina ng kalusugan ni Pangulong Marcos. Ito ay dahil sa kanyang karamdaman na lupus at sa komplikasyon sa kanyang kidney. Sa panahon ito ay nahahati rin ng tema na nahihiligan ng mga tao. May mga kabataan na mahilig sa musika, sa mga disco, sa barkada. At sa kabilang banda naman ay meron din naman na inuukol ang kanilang mga sarili at buhay sa pagpoprotesta. Bubungad sa taong ito at may papalabas sa GMA7 ang American Historical Drama Television Series na Little House on the Prairie. Kwento ng pamilya Engels na humarap sa iba't ibang mga pagsubok pero ang pagmamahal sa isa't isa bilang pamilya ang naging dahilan ng kanilang tagumpay. Main character ng seryeng ito, itong si Laura Engels na siyang humarap sa iba't ibang bahagi ng buhay. Samantala, muling naging kontrobersyal ay ang kalawang pagdadaos ng Metro Manila International Film Festival na ginanap January 27, 1983 nang maging bahagi sa kompetisyon ng ilang mga tinatawag na pink films o yung mga pelikula sinasabing may mga halong uncut bomba scene. Sa madaling sabi, mga erotic films. Dahil para umalma ang ilang mga konserbatibo tulad ng simbahan. Sa taon ding ito, 1983, ay nanatili ang kasikatan ng pelikulang Himala dahil nagiging bukang bibig pa rin ito at naging bandwagon o nag-viral sa bansa ang salitang walang himala. Samantala, sumunod na buwan ng February 6, 1983, nang maganap naman ng isang trahedya nang sumabog ang isang minahan sa Danao sa Cebu kung saan 15 ang binawian ng buhay. At tayo sa investigasyon ay sumabog daw ito dahil sa konsentrasyon nga ng methane na na-trigger ng dahil sa sigarilyo. February 13, 1983 naman, na magsimulang mag-broadcast sa telebisyon sa MBS4, sa RPN 9 at sa City 2, ang Iglesia ni Cristo. Kung saan isa pa nga sa mga panelist nila ay itong si Ka Eduardo Manalo na siya ring executive minister ng simbahan sa panahon natin sa ngayon. Sa taong ito 1983, ay magpapasimula ng sumibol ng karir ng mga alaga nitong si Mother Lily ng mga Regal Babies. Ito ay sina Marcel Soriano, Snooki Serna at Dina Bonnevie, kung saan ay may papareha sila sa ilang mga sikat na mga aktor sa panahon ito tulad ni Gabby Concepcion at ni William at Albert Martinez. 1983 din nang matatag at magpasimula ang Philippine Cosmetics Company na Ever Belena. Ito ay sa Caloocan sa Metro Manila. Itong si Josildo C. Ito ay gamit lamang ang puhunan niyang 150,000 pesos. Kung saan nung una ay nagbenta lamang siya ng mga nail polish na galing sa bansang Taiwan. May papalabas naman sa TV station na MBS4 sa taong ito ang 1983 Canadian Children's TV series na Let's Go. Sa itong musical variety show kung saan may mga batang kumakanta, sumasayaw, nagpapatawa. Isa ito sa pinakasumikat na children's show noong dekada 70 at dekada 80. March 5, 1983, ang ganapin naman sa bansa ang 1983 Metropop Music Festival kung saan nanalo ng grand prize sa amateur division ang kantang Pain. The thoughts I have of you, I treasure. The good times and the bad. Na-interpret itong si Martin Rivera at ang Till I Met You naman sa professional division naman. Na-interpret naman itong si Coolie Desma. At sumikat din sa taong ito sa Metropop ang mga kantang Gabay Mo Ako. Gabay mo ako, nooy tulad mo rin. Bawat ikot na
Samantala sa taon ding ito, 1983, ay re-release ni Martin Rivera ang kanyang kauna-unahang album, ang Take One, kung saan ay nakapaloob dito ang isa sa kanyang mga signature song, ang Be My Lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No worry about it now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. March 6, 1983 naman, na magpasimula naman ang 1983 PBA season, kung saan sa kabuuan ng season ay nakuha ng Crispa ang Grand Slam nang sila ay magkampiyon sa All Filipino, Reinforced Filipino at ng Open Conference, kung saan dito ay nakuha rin ni Abet Gidabin ng Crispa ang Most Valuable Player. At sa taon ding ito ay tuluyan na magtatapos ang rivalry ng Toyota at ng Crispa dahil mag-exit na sa liga ang Toyota. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change my mind? Samantala sa larangan naman ng musika, sa taong ito, 1983, ay magre-release din ng album itong si Joey Albert, kung saan ay mag-hit ang kanyang kantang Tell Me. Hanggang sa ngayon din ay bahagi rin ng buhay ng mga Pilipino pagdating sa musika. Sa taon ding ito, 1983, magpapasimula ang operasyon ng 5-Star Bus Company sa Metro Manila o City Operation lamang muna. Ito ay sister company ng Victory Liner hanggang sa lumawak ang operasyon nito sa probinsya noong dekada 90 sa Dagupan, sa Cabanatuan, San Antonio, Tarlac City, sa Agno, sa Alaminos at marami pang probinsya. Sa ngayon ang kumpanya ay tinatawag ding Pangasinan 5-Star Bus Company Incorporated. Minsan isang taon, nagkakantahan kami paakyat sa bundok ng Pingas. Ipinalabas naman sa bansa April 8, 1983 yung pelikulang Turumba ng direktor na si Gidlat Tahimik. Kakaibang pelikula patungkol sa kung paano binago ng modernong kapitalismo ang mga sinaunang tradisyon. Samantala narito naman ang ilang mga local songs na sumikat sa ating bansa sa taong 1983. Langit sa akin ay pagkain. Sana'y pag-ibig na lang ang Sinong takila? Sino ang tunay na Got to let you know that I love you. I still believe in us together. You gave me a reason for my being. But I don't wanna go on pretending. So it's you I've been waiting for so long. I'll never say goodbye. I'll face tomorrow. Love, it makes us you and me. I need you back. I need you here to guide. My love will see. At nagpapatuloy din sa pagsikat sa taong ito 1983 ang mga istasyon ng radyo na WXB 102 at tahanan ng mga alternative at mga new wave songs. Kayo din ang DCRJ, pagdating naman sa mga Pinoy music. Siyempre ang Radyo Veritas, pagdating naman sa mga protest songs. What a feeling, feels believing. April 15, 1983, nang maipalabas naman sa takilya ang international film na Flashdance. Pagkaman sa ating bansa ay naipalabas ito, malapit na sa katapusan ng taon. Kwento ng pagtupad ng pangarap para makilala bilang isang magaling na mananayaw sa kabila ng maraming mga pagsubok. Sa pelikulang ito ay nakikilala at tumatak ang kantang What a Feeling at ang Maniac ng singer na sina Irene Cara at Michael Sembello. Sa taon na ito 1983 magpapatuloy ang kasikatan ni Julie Vega dahil sa kanyang mga role at sa kanyang mga karakter na ipinoportray sa mga teleserye, kung saan ay nagagampanan niya ito ng maganda. Para siyang 80s version nitong si Judy Ann Santos na laging api sa mga palabas. Kaya naman maraming mga Pilipino nakikisimpatya sa kanya. Siyempre alam naman natin ng mga Pilipino maawain at laging kumakampi sa mga naaapi. Sabi nila ako'y isang yakit na di dapat
Nagpasimula naman sa GMA7 April 25, 1983 ang TV drama series na Yagit na pinagbidaan itong sina JP De Guzman, Janet Elisa Hiron, Jocelyn De La Cruz at Tom Tom. Kwento po tungkol sa mga magkakaibigan at kwento ng kahirapan kung paano ito malalampasan. Isang teleseryeng ito sa mga nagustuhan ng mga Pilipino sa panahong ito. Nagpapatuloy din sa taong ito 1983 ang natawag na Secret Marshal na pinairal ng mga kapulisan sa panahon ng martial law, kung saan ay nagdi-deploy sila ng mga kapulisan na nakasibilyan sa mga lugar kung saan talamak at pinamumugara ng mga masamang loob, tulad ng mga holdupper at mga magnanakaw. Madalas na nagpapanggap ang mga secret marshal ng mga sibilyan o mga pangkaraniwang tao lamang na sumasakay sa mga pampasaherong jeep, lalo na pag mga madaling araw. Nang sa ganun ay matsyempo nila ang mga masamang loob at matiklo nila ang mga ito. Kung i-analyze natin ay naahawig ito sa Oplan Tukhang, kung saan ay lisensyado rin ng mga kapulisan na bumira ng mga kriminal at tataniman na lamang ito ng mga armas o ng panaksak o ng baril at sasabihing nanlaban. Mula nang umira lang Secret Marshal ay tumaas din ang kaso ng extrajudicial killing sa bansa sa panahon ng martial law. Natatag naman May 6, 1983 ang PBL o Philippine Basketball League na pinasimulan nitong si Danding Coangco na tinatawag din Philippine Amateur Basketball League, kung saan ay naglalaban-laban ng mga collegiate at mga provincial teams sa itong semi-professional basketball league sa bansa. Hanggang sa paglipas ng panahon ay naging kumpanya na rin ang mga kasali dito. I love you. I always think of you. Please listen to the words I say. These words that I've been. Sa taon din ito, 1983, magpapasimula ang karir nitong si Gary Valenciano bilang isang magaling na singer, kung saan ay may introduce pa nga siya at magtatanga sa iba't ibang mga shows tulad ng Pilita at Jackie Show, Germ Special, Penthouse Live at sa Student Canteen. At speaking of Student Canteen, makikilala rin sa taong ito, 1983, itong si Ramon Lorenzo dahil sa kanyang galing sa mga quiz competition tulad ng Student Canteen kung saan siya ang nagkampiyon. At makikilala siya ng gusto dahil para kunin siya ng National Bookstore para bigyan ng kontrata sa paggawa ng mga quiz book. Sa ngayon ang kilalang kilala ay ang Brain Blitz. Samantala, May 21, 1983, nang bisitahin ni unang ginang Imelda Marcos sa New York sa Amerika itong si Ninoy para ito ay balaan at pigilan na bumalik sa bansa. Matulog na kasi sa mga pagkakataong ito na babalik nga si Ninoy sa Pilipinas. Mabala ni First Lady sa kanya ay pwedeng may mangyaring hindi maganda o pwedeng may mangyaring masama sa kanya kung babalik nga siya sa bansa. Ayon pa nga dito kay Imelda ay hindi raw nila kontrolado kung anong pwedeng gawin ng kanilang mga taga-suporta. Dagdag pa niya. Return to a galaxy far, far away. Ready, everybody? Chewie. May 25, 1983 naman, nang marilis naman ang international film na Return of the Jedi na tinatawag ng Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Ito ay third installment ng original Star Wars trilogy at 6th chronological film naman ng Skywalker Saga. Nakibahagi naman ng ating bansa May 28, 1983 sa ginanap na Southeast Asian Games, kung saan ay nasungkit natin ang ikalawang pwesto. Namayagpag dito si Lydia De Vega at makikilala naman itong si Elma Muros. Ganyan din itong si Billy Wilson at Christine Jacob sa larangan ng swimming. Sa taon din ito, 1983, magpapasimula sa RPN9 ang Philippine franchise ng children's show na Sesame Street, ang Sesame, na nalikha ng Children's Television Workshop at Philippine Sesame Street Project na pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi nga lang ito nagtagal at natapos agad sa isang season lamang. Ito ay dahil nga sa kakulangan ng pondo, dahil nga sa lumalalang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. 1983 din ang ituring na killing fields ang Davao City, kung saan sinasabing halos araw-araw daw ay mayroong matatagpuan ng mga bangkay sa iba't ibang lugar. Ito ay dahil sa girian ng mga komunista at ng mga sundalo ng gobyerno. Ito pang ilang mga sumikat na kanta sa bansa sa taong ito, 1983. Excited over you.
May 12, 1983, nang manalasa naman sa bansa ang bagyong Bebeng. Ito ay matapos ang halos 8 buwan na tagtuyot. Ay pumasok sa bansa ang bagyong ito at naminsala. Ito ay sa Bataan, sa Zambales, sa bandang Bicol Region at sa Maynilaan. At tinatayang mga nasa 120 ang binawian ng buhay. At halos 29,000 mga kabahayan ang nasira. 1983 din nang may palabas sa GMA7 ng American Action Adventure TV series na The A-Team na pinagbidaan na sina George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz at Mr. T. Grupo ng mga sundalo na na-frame up sa krimen na hindi naman talaga sila ang gumawa. Matapos ay tumakas sila sa bilangguan at naging tagapagligtas ng mga naapi at ng mga nangangailangan. Nag-hit ang TV series na ito dahil sa bukod sa nakakatawa ay maganda rin ang kanilang mga adventure na ginagawa. At dahil din sa TV series na ito ay nakilala bilang global superstar itong si Mr. T. July 15, 1983 nang mai-release ng Nintendo ang Nintendo Entertainment System o ang family computer. Isa itong 8-bit home video game console na mag-hit ng gusto sa halos kabuuan ng mundo. Gayon din sa ating bansa, lalong-lalo na noong dekada 90. Isa ito sa pinaka-maimpluwensyang game console kung saan sumikat ang mga larong Super Mario Brothers at marami pang iba. Sa taong ito 1983 may papalabas sa Amerika at sa Europa ang fantasy Filipino film na Rocco ang Batang Bato na pinagbidaan itong si Ninyong Bulak kung saan magkakaroon na ito ng international version na naging title ay Boy God at nakadub na rin sa English. Na ako sa itaas natutulog, ikaw sa garahe. Na umuwi ka lang for the sake of the kids. That you don't love me anymore, that it's all out of pity. Yes. August 3, 1983 ay palabas naman sa takilya ang pelikulang Nagalit ang Buwan sa Haba ng Gabi na pinagbidaan itong si Dindo Fernando, Doris Guillen, Gloria Diaz, Eddie Garcia at marami pang iba. Sa itong drama film, itong si Danny Salceta. Isang kakaibang atake ng pelikula na umiikot sa tinatawag na Love Polygon. Buhol-buhol na pag-iibigan na meron ding homosexuality sa itong progressive landmark film sa taong ito 1983. August 7 naman 1983 nang maglabas ng pahayag itong si Defense Minister Juan Ponce Enrile na meron ngang banta sa buhay nitong si Ninoy Aquino kung sakaling uuwi siya sa ating bansa. Ibig sabihin ay binabalaan niya rin ito. August 11, 1983 ay palabas naman sa takilya ang pelikulang Saan Darating ang Umaga na pinagbidaan itong si Marcel Soriano, Ida Blanca, Nestor de Villa at JP de Guzman. Isa ito sa pinaka-dramatic movie ng taong 1983. Nakumurot talaga ng gusto sa puso ng mga Pilipino. Naalala ko nga ito dati na panood ko ito nung bata pa ako nung bandang 90s. Grabe rin yung iyak ko dito kahit na medyo inosente pa ako. Kwento ng isang pamilya na nag-ampon ng isang batang lalaki kung saan naging dahilan ito kung bakit namatay ang padre de pamilya. At dito ay maging simula na maging miserable ang lahat. Dahil nga sisisihin siya nitong si Nida Blanca o ng asawa ng padre de pamilya. At sa pelikulang ito ay grabe rin ang pagkaka-acting nitong si Marcel Soriano kung saan dito ay mapapatunayan niya talaga ang pagiging diamond star niya. At bukod sa pelikula ay sumikat din ang soundtrack nito na kinanta nitong si Raymond Lauchenko. Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay. Sa kaparehong araw, August 11, 1983, ang matatag ang Ivory Music and Video Incorporated sa itong Philippine record label na pag-aari din ng Viva Music na itinatag nitong si Tony Ocampo. Ang music label na ito ay nagpaunlad at nagpromote din ng mga OPM sa ating bansa. August 17, 1983, nang tumama naman sa ating bansa ang 6.3 magnitude earthquake sa bandang Luzon kung saan napuruhan ang Pasikin, Lawag, Sarat at Batak sa Ilocos Norte. Umabot sa 17 ang binawayan ng buhay at 80 naman ang sugatan. Kabilang ilang mga salesman na natrap ng 17 oras sa gumuhong 4 na palapag na building. Kabilang sa na-damage ay ang Santa Monica Church sa Sarat kung saan ay katatapos lang ang kasal nitong si Irene Marcos, 2 buwan lamang ang nakakalipas. Meron daw mga taong nagpapangga na papatay sa akin. Sumulat po ako kay Presidente Marcos, sinabi ko sa kanya na ako naman ay hindi na natatakot sa mga taong nagpapanggang yan. Kung meron man, 2 ng Agosto, nung ako ihantang-handa ng pauwi, at sabi niya kung maaari lamang,
ay bigyan pa raw ang gobyerno ng 30 araw sapagkat totoo raw yung mga taong nagpapanggang yan napapatay sa akin. Sinabi ko sa gobyerno, kung maaari lamang, ay bigyan na ako ng dokumento. Ngayon, kung di pa nila ako bibigyan ng dokumento, ay gagawa na ako ng paraan na aking sarili na makaabot sa Maynila ng Agosto 21. Kung palagay nila ako'y nagkasala, uuwi na ako para mapabaril na. Yun ang hinihingi ng panahon na mapatay ako ng assassin sa Pilipinas. Hindi mabuti na ako kaysa mapatay naman ako dito sa Amerika pa. Di sa bahay na natin ako mapatay. At kung kailangan ako ibalik sa bilangguan, di ganun ang hinihingi ng panahon. Ako na may tinatanggap ko na yaon. Ngayon, kung inaakala nilang masamang tao ako, di pagbalik ko, ipabaril na nila ako. Ako na may nakahanda rin magpabaril. Ngayon, kung hindi naman nila ako ipababaril, palayain na ako para ako'y makatulong sa oposisyon at maihanda ko ang aking mga kasama, makatulong sa kanila sa paglalaban sa 1984. At dahil naman sa hindi na talaga mapipigilan itong si Ninoy sa pagbalik sa ating bansa. Kahit ilang babala pa ang kanyang natanggap, buong-buo na talaga ang kanyang loob. At ayaw pa nga sa kanya, okay lang kahit daw hulihin siya di kulong ng mga militar. Kaya naman may nabuti nitong si Doy Laurel na sumulat sa mga kasunduluhan nang sa ganun ay mabigyan itong si Ninoy ng mas maigting na proteksyon. Pero ayon dito kay Doy Laurel ay hindi raw ito pinansin ng mga militar. With your hand camera, because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. My feeling is we all have to die sometime. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. Nang tuluyan na nga bumalik sa ating bansa, itong si Ninoy Aquino. At ayun na, siya ay pinaslang pagkababa niya sa eroplano. Agad siyang pinaputukan ng isang lalaki at bumagsak. At ang lalaki nagpaputok daw sa kanya ay binaril naman ng mga sundalo. At ito yung nagngangalang Rolando Galman. Isa raw itong communist hitman na naatasang tapusin itong si Ninoy. Ayon sa mga sundalo, ito kay Ninoy. Sa mga paglipas ng araw ay lalo nang nanggilaiti ang mga Pilipino dahil parang wala naman daw nangyayari at may pagkabayas daw ang investigasyon ng mga kantang alay kay Ninoy tulad ng Yellow Ribbon, Bayan Ko at iba pa. Kaya naman napilitan ng ilan nating mga kababayan sa tinatawag na cassette tape revolution kung saan gamit ang mga tape na merong mga temang revolusyon ay pinatutugtog nila ito sa mga radyo. At bukod pa rito ay nangyari rin ang tinatawag na Xerox journalism. Dahil nga inigpitan din ang pagpapublish ng mga artikulong nakikisimpatsya nga kay Ninoy. Kaya naman ang ilang mga Pilipino ay nag-Xerox ng mga ilang international magazine na tumatalakay nga sa pagpasilang kay Ninoy. At ang mga Xerox copy ay pinamigay nila sa iba't ibang mga tao. Nang sa ganoon ay kumalat ang mga impormasyon. August 31 ang tuluyan ng ihatid sa huling antukan nitong si Ninoy Aquino, kung saan ay sinasabing daan-daang libo na ipaglibing na inabot ng 11 oras. Sa araw na ito, sa libing ni Ninoy, ay walang takot ang Radyo Veritas na pinatugtog ang Taya Yellow Ribbon, Possible Dream at ang Bayan Ko. Mga kantang sinasabing sumisimbolo raw kay Ninoy Aquino. August 21 din, 1983 nang matatag ang STI o System Technology Institute nitong sina Augusto Lagman, Herman Gamboa, Benjamin Sanjos at Edgar Sarte. Sa itong computer training center na nag-o-offer ng mga kursong programming at IT-related courses. Hanggang sa paglipas ng panahon ay nagkaroon na rin ito ng iba pang mga course. Dahil nga sa pagkamatay nitong si Ninoy ay sumulpot ang ilang mga pahayagan at mga magazine na nagpapakita ng mga totoong pangyayari sa bansa. Kahit na hiniigpitan nito ng gobyerno at ang tawag pa nga sa kanila ay mosquito journalism, kumbaga minamaliit sila. At isa pa, hindi nga sila makapag-operate ng maayos. Kaya naman ang ilan ay nag-operate ng patago. Parang nang sa ganon ay makalikhang maraming kopya. Tulad ng Mr. and Miss Magazine. What's this? Away na naman ba? Ha? Gusto mo na naman makipag-away? September 2, 1983. May palabas naman sa mga sinehan ng pelikulang Broken Marriage na pinagbidaan na si Vilma Santos at Christopher De Leon. Kwento ng mag-asawang Rene at Ellen. Napansamantalang nagkahiwalay dahil sa toxic nilang pagsasama. Pero muling gagawa ang tadhana ng paraan para muli nilang mahanap ang daan patungo sa isa't isa. September 25, 1983, nakitatag nito si Senator Jokno ang JAJA o Justice for Aquino
Justice for All. Siyempre, layunin nito ang makuha ang katarungan sa pagkamatay nitong si Ninoy at ng iba pang mga desaparecidos o yung mga nawala na lamang na parang bula sa panahon ng martial law. At siyempre, layunin din ito ang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. At dahil nga sa pagkakapas lang dito kay Ninoy, ay sobrang daming nga nakikisimpat siya. Sa bonding ito ng Setyembre, magpapasimula naman ang tinatawag na Confetti Revolution. Dahil nga sa iniigpitan ng mga protesta, ay naisip na lamang ng ilang mga Pilipino na nauumay na at hindi na gusto ang pamamahala ni Pangulong Marcos at gusto nang wakasan ito ay gumamit ng mga shredded paper na mula sa mga phone directory. Pinilas-pilas na lang mga ito ng mga maliliit para magmukha confetti at inihagi sa mga ito sa mga bintana ng mga building sa Makati kung saan ay tila umuulan nga ng mga dilaw na papel kasabay din ang pagdagundong ng mga busina ng mga nakikisimpat siyang mga tsoper at mga motorista. Hindi naman mapigilan ng otoridad ang mga pangyayaring ito dahil sinong uhulihin nila sa dami ng mga nakikisali. Isang magandang balita naman, September 27, 1983. Nang iuwi nitong si Frank Sedeno ang WBC at lineal flyweight titles sa boxing nang taludin niya itong si Charlie Magri by a 6-round knockout sa London. Samantala malungkot na balita naman at isang kahila-ilakbot na pangyayari ang naganap sa taong ito nang ambushin ng mga NPA isang grupo ng mga sundalo sa kabundukan malapit sa Gudod sa Zamboanga del Norte, kung saan 39 na sundalo at 7 sibilyan ang binawian ng buhay at 8 pang sugatan. Sinasabing isa ito sa pinakamalala o worst na pag-atake ng mga komunistang NPA sa kasaysayan ng bansa. Habang sa lungsod ay kaliwat kanan ng mga protesta na gaganap, sa kabundukan naman ay umiigting din ang pakikibaka ng mga rebelding grupo. At dahil nga sa hindi daw katiwa-tiwala ang naunang pag-iimbestiga sa pagkamatay nitong si Ninoy o sa pagpaslang sa kanya, ay binuo ang Agraba Fact-Finding Board na panibagong tututok dito. Ito ay noong October 14, 1983 na pinamumunuan nitong si Associate Justice Corazon Juliano Agraba. Sa bonding ito na Oktubre na ideklara ng bansa ang tinatawag na Debt Moratorium. Ito yung pagkakataon na hindi na natin kayang bayaran ang mga utang natin sa labas ng bansa na umabot na ng $25 billion. Ito ay dahil wala na tayong pondo dahil din sa pagbagsak ng halaga ng asukal at ng niyog na isa sa pangunahin nating produkto. Bukod dito ay natatakot din ang ilang mga gusto magpautang sa atin international dahil nga sa kaguluhan sa ating bansa. Ito ay dahil nga sa pagpaslang kay Ninoy. Marami ang umatras at ayaw na magpautang dahil lang para bumaba ng gusto ang ating dollar reserve na naging dahilan din ng pagbaba ng halaga ng piso at dahil din sa kakulungan ng pondo at ng dolyar na pambili ng mga pangangailangan ng bansa tulad ng langis at iba pang mga materyales ay tumaas din ang halaga ng mga bilihin. Marami rin mga nagsarang paggawaan dahil para mawalan din ng trabaho ilan sa ating mga kababayan at tumaas din ang antas ng kahirapan. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous... Samantala may ipapalabas din sa taong ito, 1983 sa GMA7, ang American TV series na Knight Rider na pinagbidaan itong si David Hasselhoff bilang Michael Knight. Kwento ng isang dating pulis na naging isang mala superhero na sumusugpo sa mga krimen at sa mga masamang loob. Katawa ang kanyang kotseng sikit, isang kotse na merong artificial intelligence. 1983 din, nang i-publish na National Artist for Literature Nick Joaquin ang librong The Aquinos of Tarlac na naglalaman ng talambuhay ng mga Aquino at kung saan nagmula itong si Ninoy. At dahil nga sa problema sa ekonomiya at sa kakulangan ng dolyar sa bansa, ay lumitaw naman ang tinatawag ng black market dollar, kung saan nagkaroon ng underground market, kung saan ka pwedeng bumili ng dolyar, pero sa mas mataas na halaga. Nakilala sa operasyong ito ang tinatawag na Binondo Central Bank, na sinasabing konektado rin daw sa gobyerno. Ito ay nang sa ganun daw ay patuloy na mapaikot ang dolyar sa ating bansa. Kaya lang naging problema ang lalong tumaas na presyo ng mga bilihin. Siyempre kung tataas ang halaga ng dolyar na ipambibili mo ng mga produkto. Halimbawa bumili ka ng dolyar, ang taas ng bili mo. Kasi ang dolyar pinambili mo sa labas ng bansa. Siyempre yung produkto mo, mahal mo ring ibibenta. Nirelease naman ni King of Pop Michael Jackson ang kanta niyang Thriller
November 11, 1983. At sa mga panahon din ito ay sumisikat na ng gusto ang iconic trademark niya na moonwalk. Ito ay dahil sa kantang Billie Jean. Sa pang-trahedya ang naganap November 21, 1983 nang lumubog ang isang ferry, ang MV Cassandra. Ito ay sa karagatan ng Surigao dahil sa pananalasa ng bagyong Warling, kung saan 167 ang binawian ng buhay dito. Kabilang ang ilang mga social activists, religious leader na magtutungo sana sa Mindanao. Pero sa kabila ng pangyayaring ito, ay nakilala ang kabayanihan ng mga madre at mga pare dahil inunan nila ang kapakanan ng ilan nating mga kababayan at sinigurado nilang may mga life jacket ang mga ito at maliligtas sa nasabing trahedya. Pero sa kabila na ito ay marami pa rin ang binawian ng buhay, kabilang ang ilang mga madre nagsakripisyo ng kanilang mga buhay. At nakapasok naman sa taong ito sa Metro Manila Film Festival ang mga pelikulang Bad Banana sa Puting Tabing, Bago Kumalat ang Kamandag, The Godson, Gunfighter, Hot Property, Carnal, Over My Dead Body, at Teng Teng Di Sarapin. Pagaman nagwagi ng Best Picture ang pelikulang Carnal, ay naging kontrobersyal naman ang festival. Nakatanghalin ng Best Actor at Best Actress. Itong sina Anthony Alonso at Conor Reyes sa pelikulang Bago Kumalat ang Kamandag. Dahil marami ang nagkasabi at nag-expect na makukuha ng mga artista ng Carnal ang mga parangal na ito. Ito sina Charito Solis at Philip Salvador. Sayang sinta ang Sa taong 1984, ay alamin naman natin ang mga pangyayari sa ating bansa tulad ng pagkasunog ng Pines Hotel sa Baguio, ang matinding pananalasa ng Bagyong Nitang, ang parliamentary elections at marami pang iba. Muli maraming salamat sa inyong mga sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung di ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na para makaabol ka sa ating mga timeline. Maraming salamat sa inyong mga at see you sa next episode. Bye-bye.